Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa transfer student na nangarap maging isang high priest. Nagngangalan ang estudyanteng ito na si Sai at gusto niyang baguhin ang lipunan sa mas maayos na direksyon. Isang gabi habang kasagsagan ng malakas na ulan ay iniwan siya ng isang babae sa harap ng simbahan para walang makatunton sa kanyang lokasyon sapagkat siya umano ang kanilang pag-asa. Makalipas ang ilang taon ay sumapit na din ang unang araw niya bilang estudyante ng Constant Magic Academy. Habang nasa estasyon na siya kung saan siya sasakay papunta ng eskwelahan ay napansin niya ang matanda sa kanyang likuran na pinupulot ang mga gamit na nalaglag mula sa maleta. Tinulungan niya ito at nang magboluntaryo siya na siya na lang ang magdadala nito ay bigla naman siyang inatake ng isang babae. Apo pala ito ng matanda at napagkamalan siya nito na inaagaw ang maleta. Pero matapos malaman ng babae na mali ang akala nito ay kaagad itong humingi ng tawad sa kanya. Katapos ay nagpakilala itong si Junko at dahil sa suot niyang uniforme ay nalaman din nito na iisa lang ang kanilang eskwelahan kaya dito na din siya nagpakilala. Habang patungo na sila sa eskwelahan ay nabanggit niya ang pangarap niyang mas maayos na lipunan. At nabanggit niya din na gusto niyang maging isang high priest na ikinagulat naman ni Junko dahil sobrang hirap itong makamit. Alam ito ni Sai kaya pagsusumikapan niyang makamit ito at dahil dito ay nakuha niya ang suporta ni Junko. Nang makarating na sila sa Constant Magic Academy ay sinamahan muna siya ni Junko para ihatid siya sa infirmary. Pagkapasok niya dito ay nakaharap niya ang physician at isa sa instructor ng eskwelahan na si Tori. Kasama ang iba ding transfer student na kagaya niya ay iniharap muna sila sa artificial spirit na si Yata para suriin ang kanilang pisikal na kondisyon at may kakayahan din itong mahulaan ang posibleng maging trabaho nila sa hinaharap. Dahil halos lahat ng hula nito ay nagkakatotoo ay umaasa siya na sasabihin nito na magiging isang high priest siya. Nang tinawag na ang kanyang pangalan ay hindi niya inaasahan nang sabihin nito na magiging future Demon King umano siya dahilan para matakot ang ibang mga estudyante. Kahit pinaulit ito ni Tori ay ganun pa din ang sinasabi ni Yata kaya dito na din nagsitakbuhan ang mga estudyante. Dahil sa ginawa ng dating Demon King na subukang wasakin ang mundo daang taon na ang nagdaan ay ganito na lang din ang takot ng mga tao dito. Makalipas ang ilang minuto ay sinamahan ni Tori si Sai papunta sa silid nito at nang makarating na sila rito ay dito lang din nalaman ni Sai na si Tori din pala ang kanilang homeroom teacher. Kaklase din niya si Junko pero parang galit na ito sa kanya. Nang ipakilala na siya ni Tori ay dito na din natakot ang kanyang mga kaklase. Para hindi siya husgahan ay sinubukan niyang sabihin ang kanyang mga plano ngunit dahil sa pagpuna niya sa kasalukuyang sistema ng mundo at sa pinaplano niyang baguhin ito ay naalala tuloy sa kanya ng kanyang mga kaklase ang dating Demon King. Dahil dito ay pinaupo na siya ni Tori sa bakanteng upuan sa likod. Matapos ang kanilang attendance ay naatasan ni Tori si Junko na maging representative ng kanilang klase. Ngunit tinutulan ito ng isa nilang kaklase na si Hiroshi dahil gusto pala nitong e-nominate si Sai na maging representative din dahilan para magalit na si Junko. Dahil dito ay kaagad na tinanggihan ni Sai ang nominasyon ni Hiroshi dahil gusto niya lang umanong maging miyembro ng cleaning committee. Ngunit hindi niya akalain na ibang-iba pala ang cleaning committee ng eskwelahan sa kanyang inaasahan. Dito na siya hinamon ni Junko sa isang duelo at dahil isa itong Suarez ay pinahintulutan ito ni Tori. Inumpisahan na ni Junko ang kanyang atake at puro pag-iwas lang ang ginawa ni Sai hanggang sa mahawakan niya ang sandata nito. Dito na biglang lumaki ang kanyang mga braso at naglabas ng napakalakas na kapangyarihan na kahit ang ginawang barrier ni Tori ay hindi ito napigilan. Mabilis namang nakarating sa Student Council Office ang pangyayaring ito. Pagka-uwi nila Sai at Hiroshi sa kanilang dormitoryo ay nakiusap si Sai dito kung pwede umano siyang samahan nito sa girls' dorm. Para hindi mataranta ang ibang estudyante ay sa likod sila dumaan. Balak ni Sai na humingi ng tawad kay Junko at matapos ituro ni Hiroshi ang silid nito ay kaagad niya itong inakyat. Nang mapansin siya ni Junko ay kaagad siya nitong hinarap at sa sobrang galit nito sa kanya ay narinig na sila ng ibang estudyante. Dahil dito ay umalis na lang siya ngunit hinabol naman siya nito. Hanggang sa makarating sila sa kagubatan at may nakilala siyang isang babae dito. Ang tingin ng babae na ito sa kanya ay siya umano ang prinsipe nito. Kaya gusto din siyang protektahan nito mula kay Junko. Gumamit si Junko ng shadow clone kaya kaagad siyang niyakap ng babae. Bigla na naman niyang nagamit ang napakalakas niyang kapangyarihan dahilan para sumabog ang malaking parte ng kagubatan. Ilang sandali lang ay may dumating dito na isang babaeng android na nagpakilalang si Kuroni at isa umano siyang observer ni Sai. Matapos niyang pagalingin si Junko ay nagtatakbo na naman ito pauwi habang umiiyak dahil sa kahihiyan. Susubukan sana itong habulin ni Sai ngunit pinigilan naman siya ni Kuroni dahil may itatanong pa umano ito sa kanya tungkol sa insidenteng nangyari na kasama ang headmaster ng kanilang eskwelahan.
Nang marinig ng babae ang salitang headmaster ay kaagad itong naging invisible at mabilis na umalis. Dito lang nalaman ni Sai mula kay Kuroni na ito pala ay si Kina na kaklase din niya. Pagkadating nila ng headmaster's office ay ipinaalam ni Kuroni ang resulta ng kanyang investigasyon na walang intensyon si Sai na saktan si Junko. At tungkol naman kay Kuroni ay nalaman ni Sai na ni-request pala ito ng headmaster sa gobyerno para bantayan siya. Pagkalabas nila ni Tori ng opisina ay dito lang naibigay ni Tori ang student handbook niya. May kakayahan ito na makatawag sa iba ding estudyante sa pamamagitan ng telepathy. Pagka-uwi niya sa dorm ay sumama din sa kanya si Kuroni dahil makakasama din pala niya ito sa kanyang kwarto. Kinabukasan habang papasok na sila sa eskwelahan ay sinalubong naman siya ng head ng girls dorm na si Fujiko. Inalok siya nito ng tulong sakali man umanong magkaproblema siya. Dahil dito ay nabuhayan siya ng loob dahil sa wakas ay meron na ding nakakaintindi ng sitwasyon niya. Dahil palaging nakasunod si Kuroni sa kanya ay pinagtitinginan na din ito ng kanyang mga kaklase. Katapos ng kanilang klase ay nagkunwari siyang mag-CCR at dito niya na tinawagan si Fujiko para hingan ito ng tulong tungkol sa problema niya kay Junko. Sinabihan siya nito na magkita umano sila sa back mountain pero kailangan hindi umano ito makita ni Kuroni. Kaya dito na din ito sinabi sa kanya na pwede niyang ma-deactivate si Kuroni sa pamamagitan ng paghila sa buntot nito. Nang makarating na sila sa back mountain ay may na-detect na mana si Kuroni. Ito pala ay galing sa isang aso na nag-transform sa pagiging demon dog sa pag-absorb nito ng mana. Pagka-atake nito sa kanila ay inunahan nito ni Kuroni ngunit hindi umubra ang kanyang sandata kaya mabilis siyang itinulak ni Sai. Hinawakan ni Sai ang demon dog at matapos niyang tanggalin ang mana na na-absorb nito ay bumalik na ito sa normal na anyo. Ilang sandali lang ay dito na nagkaroon ng pagkakataon si Sai na mahila ang buntot ni Kuroni at na-deactivate na ito. Sakto namang kararating lang din dito ni Fujiko na nangako sa kanya na sasabihan si Junko na gusto niyang makipagkita dito. Nalaman din pala ni Fujiko na gusto niya sanang maging miyembro ng cleaning committee kaya iminungkahi nito na sumali na lang umano siya sa disciplinary committee dahil wala pa itong miyembro. Katapos ay dito na nito ibinigay ang magical medicine na kapag ginamit niya umano sa kanilang dalawa ni Junko ay magkakaintindihan na sila. Kinagabihan ay tinawagan ni Fujiko si Junko para ipaalam dito na gusto umanong makipagkita sa kanya ni Sai. Dagdag pa nito na binantaan umano siya ni Sai para sundin niya ang utos nito. Dahil dito ay inisip ni Junko na baka kung ano ang gawin ni Sai kay Fujiko kung hindi siya makipagkita kaya nagpasya siya na makikipagkita siya dito. Katapos ng usapan nilang dalawa ay may inilabas si Fujiko na isang garapon na may ulo ng kanyang kuya na nasawi nung bata pa siya. Sinabi nito sa kanyang kuya ang plano niyang gawing personal na alipin si Sai o ang future Demon King. Kinabukasan ng umaga ay tinawagan niya na si Sai para ipaalam dito na naayos niya na ang kanilang pagkikita ni Junko sa basement floor ng old barracks. Pagkadating niya ng eskwelahan ay pumunta muna siya sa student council office para ipaalam sa student council president na si Riri na gusto niyang maging miyembro ng disciplinary committee. Dahil alam na din ng mga ito ang usap-usapan tungkol sa kanya ay kaagad siyang natanggap dahil saktong-sakto ang posisyon na ito para sa kanya. Kaagad naman itong inanunsyo sa buong eskwelahan na ikinabahala ng ibang estudyante. Pagsapit ng hapon katapos ng klase ay umuwi muna si Sai sa dorm para ihanda ang ibinigay ni Fujiko. Bigla namang dumating dito si Kina dala-dala ang rice cooker nito. Katapos ay ilang minuto din itong nakipagkwentuhan hanggang sa magpasya na itong umalis. Dito na din nagkaroon ng pagkakataon si Sai na ma-deactivate si Kuroni para makaalis na din siya. Kaagad siyang pumunta sa old barracks at pagkapasok niya dito ay bigla naman siyang inatake ng isang estudyante. May mga kasama pa itong ibang estudyante at nang aatakihin na siya uli ng isa sa mga ito ay nagulat ito nang bigla siyang bumangon. Ang mga ito pala ang isa sa dahilan bakit walang gustong maging miyembro ng disciplinary committee. Pagkaatake ng iba sa kanya gamit na ang mahika ay madali lang niya itong nasangga. Dito na nila inilabas si Hiroshi na puro magana ang mukha. Kaya dito na nagalit si Sai at inatake ang tatlong estudyante. Pagkaatake ng leader sa kanya ay napigilan lang din niya ito at kaagad na ginantihan dahilan para magapos ito sa pader. Nang binali niya ang isang binti nito ay kaagad na nagsitakbuhan ang mga kasamahan nito. Dito na dumating si Junko kaya na maling hinala tuloy ito sa kanyang ginagawa. Kahit anong paliwanag niya dito ay hindi pa din siya pinapakinggan nito. Nang maghahanda na ito para atakihin siya ay dito niya na ginamit ang binigay ni Fujiko. Ngunit hindi ito gumana dahil wala na pala ang mga magical medicine na nilagay niya. Minabuti naman ni Junko na umalis muna dito para tipunin ang ibang mga estudyante na may galit din sa kanya. Pinapanood pala siya ni Fujiko at nagtaka ito na nawala ang mga magical medicine na binigay nito.
May kakayahan pala ang magical medicine na ito para maging sunod sa Nuran dito ang magagamitan nito. Kinabukasan ay inanunsyo na ni Junko ang plano niyang bumuo ng grupo para kalabanin si Sai at hinikayat ang mga estudyante na samahan siya. Kaya pagsapit ng alas 4 ng hapon ay nagtipon-tipon silang lahat para harapin si Sai. Gusto naman ni Hiroshi na tulungan si Sai ngunit ayaw nito na madamay siya at plano lang ni Sai na takbuhan ang mga ito. Pagka-atake ng mga ito ay mabilis siyang tumakbo palayo. Patuloy lang ang ginawang pag-atake ng mga ito habang hinahabol siya hanggang sa mahulog na siya kaya dito na niya nakaharap sila Junko. Nang aatakihin na siya ni Junko ay biglang dumating dito si Kina. Sinabi ni Kina na alam umano nito na gusto ni Junko si Sai kaya inakala tuloy ng ibang mga estudyante na nadamay lang sila sa lover's quarrel ng mga ito. Dahil dito ay nagalit tuloy sa kanila ang mga estudyante at gusto silang atakihin. Dito na ginamit ni Kuroni ang kanyang sandata na naglabas ng maraming kanin dahil alam ni Kina na ikakatuwa ito ng mga estudyante. Pagka-uwi nila ay dito lang nalaman ni Sai na inilagay pala ni Kina sa mga kanin ang magical medicine na ibinigay ni Fujiko sa kanya. Nalaman din nila mula sa pag-aanalisa ni Kuroni na may halong black magic ang mga medisina na may kakayahan na maging sunod sa Nuran sa isang tao ang magagamitan nito. Napaisip tuloy si Sai kung alam ba ni Kina ang lahat na pinaplano ni Fujiko sa umpisa pa lang. Isang araw ay nagsagawa ng activity ang kanilang klase at ito ay magpapasahan ng bolang mana ang magkapareha para mas matutunan pa nila ang tamang pagkontrol ng mana. Naatasan ni Tori si Junko na makipag-partner sa kanya para magabayan siya umano nito ng maayos. Unang bumato si Junko at nang ibinalik niya ito ay napakalakas na nito dahilan para sumabog ito. Kagad nilang dinala si Junko sa infirmary dahil nawalan ito ng malay. Nilapitan ni Tori si Sai para imungkahi dito na subukan umano nito na magsanay sa mental self-discipline chamber. Dahil gusto ni Sai na makontrol na ng maayos ang kanyang kapangyarihan ay sinunod niya ang payo ni Tori at kaagad na naghanda para pumasok dito. Nalaman din ni Fujiko ang plano ni Sai kaya gusto nitong samantalahin ang pagkakataon na ito para mapasunod niya na ang future Demon King. Muli niyang inalola ang araw ng masawi ang kanyang kuya. Ito ay dahil may natuklasan umano ang kanyang kuya sa school ruins kaya gumamit ang gobyerno ng necromancy para tanungin ito tungkol dito ngunit wala na itong matandaan. Sa sobrang takot ng kanyang kuya ay sinubukan nitong lumayo na nagdahilan para ikasawi niya ito. Pagkapasok ni Sai sa chamber ay hindi niya akalain na papasok din pala dito si Kuroni para samahan siya. Tatagal sila dito ng 12 oras at hanggat hindi pa natatapos ang oras ay tanging ang switch lang sa labas ang makakapagbukas ng pinto. Ilang sandali lang ay nalaman na lang nila na nandito din pala sa loob si Kina. Nasa labas na din pala si Fujiko na plano namang lagyan ng illusion magic ang chamber. Kung maapektuhan na si Sai ay dito niya na ito tutulungan at sa pamamagitan nito ay magiging tapat na ito sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay aksidenteng nabiyak ni Sai ang pader at nakita nila dito ang isang papel. Ito pala ay isang mapa ng eskwelahan at may nakasulat dito na lilito lang umano ang kayamanan kung matitipon ang 3 susi. Hindi muna nila ito inintindi at nagsimula ng mag-meditate si Sai. Ngunit naiihi naman si Kina kaya gusto na nitong makalabas kaagad. Sakto ding nasa tapat na ng pinto si Fujiko at akala niya ay mentally unstable na si Sai. Dahil dito ay hindi niya na ginamit ang illusion magic at binuksan na lang ang pinto dahil para sa kanya ay perpekto ang pagkakataon na ito para magmukha siyang diyosa sa mata ni Sai. Ngunit nagulat na lang siya na si Kina ang lumabas at nang makita niya ang mapa ay kinuha niya ito at mabilis na umalis dito. Pagkadating ni Fujiko sa kanyang silid ay kaagad niyang tinanong ang kanyang kuya ngunit wala itong matandaan. Kinabukasan ay nagulat na lang siya na may nagpapakalat na ng treasure map. Pagkabalik niya sa dorm ay wala na ito sa kanyang mesa at may hinala siya na kagagawan ito ni Sai kaya kaagad niya itong tinanong. Ngunit nalaman na lang nila na si Kina pala ang nagpapakalat ng treasure map dahil gusto nito na mabigyan ng pagkakataon ng ibang estudyante na hanapin ang treasure. Habang nasa silid na sila ay nalaman na lang nila na may mga estudyante ang inatake ng isa umanong halimaw matapos nilang subukan na hanapin ang treasure. Dahil dito ay naatasan ni Riri si Sai na i-anunsyo sa mga estudyante na mahigpit ng pinagbabawal ang paghahanap sa treasure. Habang inaanunsyo na ito ni Sai sa mga estudyante ay nagalit lang sa kanya ang mga ito dahil kasabwat niya umano si Kina para ipakalat ang mapa at siya talaga ang may pakana. Biglang may umatake sa kanya na isang babae at gusto nito na siya umano ang pumunta sa lokasyon na tinuturo ng mapa para patunayan ang kanyang sarili na hindi siya ang may pakana nito. Pumayag naman siya dito at bago umalis dito ang babae ay nagpakilala muna itong si Eiko mula sa Teruya family. Bago siya lumakad ay nakipagkita muna sa kanya si Fujiko at binigyan siya ng magic gun na magagamit niya umano dito. Maliban kay Kuroni ay sumama din sa kanya si Hiroshi.
Bigla namang dumating dito si Eiko na gusto ding sumama sa kanila. Nang makarating na sila sa unang marka sa mapa ay nabasa ni Kuroni sa mapa na para umano ito kay Yamato Buichiro. Pagkapasok nila sa loob ay nakita nila dito ang maraming lapida. Minabuti ni Sai na hanapin muna umano nila ang lapida ni Yamato dahil ito ang nakalagay sa mapa. Ilang sandali lang ay bigla silang nakakita ng buhawi. Matapos namang malaman ni Junko na wala si Sai sa silid nito ay pinuntahan niya si Kina para tanungin ito. Nang malaman niya na may pinuntahan si Sai at kasama din nito si Eiko ay kaagad siyang umalis para sumunod sa mga ito. Nilabanan ni Eiko ang buhawi ngunit matapos ang isinagawa niyang pag-atake ay nagantihan din siya kaagad nito. Dito na ginamit ni Sai ang magic gun at sa lakas nito ay natalo niya ang buhawi na mga paniki pala. Katapos ay dito na din nila nakita ang lapida na may pangalan ni Yamato. Nakuha niya mula dito ang isang maliit na laruan na may naka-record na boses. Pinagmamatyagan din pala sila ni Fujiko kaya naalala ng kanyang kuya kung paano niya ito gamitin. Biglang dumating dito si Kina at nang makita nito sa bowl ang crystal sila Sai ay niyaya nito si Fujiko na sundan sila Sai. Habang nasa daan si Junko para sundan din sila Sai ay nahulog naman siya sa patibong. Nagpatuloy sila Sai para sundan ang mga marka sa mapa at nang makarating sila sa susunod na gusali ay nagulat si Hiroshi nang biglang gumalaw ang isang armor. Dito na sila inatake nito at kahit ginamitan nito ni Sai ng magic gun ay hindi ito umubra. Pagka-atake nito muli ay nagawa itong masangga ni Sai at mapabagsak din. Ngunit bumangon lang ito muli at naglakad palayo sa kanila. May napulot naman si Eiko na isang device at nakita nila dito ang limestone cave. Nakalagay din dito ang mga dapat gawin sakaling makumpleto na nila ang tatlong susi. Sa tulong ng dalang gamit ni Kuroni ay kaagad din nilang nahanap ang kuweba. Pagkapasok nila ay nadaanan nila sa loob ang isang hot spring. Lumusong dito si Sai para puntahan ang kinaroroonan ng susi ngunit sinundan pala siya ni Eiko. Hindi nila alam na nandito din pala si Junko na narinig ang kanilang ingay. Nang magkita-kita na sila ay dito na nalaman ni Sai na isa palang government agent si Eiko. Habang naglalaban sila ni Junko at Eiko ay nakita ni Sai ang shrine ngunit may nakabantay na lobo dito. Pagka-atake nito kay Sai ay bigla na lang itong nakatulog. Mabilis na nilapitan ni Eiko ang shrine at matapos nitong maibigay kay Sai ang susi ay kaagad din itong umalis. Ilang sandali lang ay dumating naman dito sila Kina at Fujiko. Binalikan nila sila Kuroni at Hiroshi na parehong pinatulog ni Eiko. Pagkalabas nila ng kuweba ay nalaman nila na pagmamayari nila Fujiko ang tatlong bagay na nakuha nila ngunit hindi pamilyar kay Fujiko ang susi. Nang ginalaw niya ito ay na-activate niya ang teleportation magic at pumasok silang lahat dito. Dito na nagpakita sa kanila si Riri at sinabihan sila na nasa isang laro umano sila na inihanda ng student council. Bigla namang nagtatakbo si Fujiko papunta sa sinasabing treasure. Mabilis na hinaranga ni Riri si Sai na sundan si Fujiko dahil alam nito na kamatayan lang ang sasapitin ni Fujiko at nang makumpleto nito ang instructions ay dito na nila nakita ang dragon. Dahil si Fujiko ang nagpalaya sa dragon ay gusto nito na masubukan kung karapat-dapat ba ito na magsilbi bilang bago nitong master. Nang lalapitan na ni Sai si Fujiko para tulungan ito ay muli siyang hinaranga ni Riri dahil kung kilalanin siya nitong Demon King ay patunay lang nito na siya nga ang Demon King. Biglang sumigaw si Kina at dito na nilang lahat nakita ang mga ginawa ng kuya ni Eiko. Matapos ang kanyang mga ginawa ay tinanggal niya ang kanyang memorya dahilan para iligpit siya ng isang lalaki. Dahil dito ay napaiyak na lang si Fujiko dahil hindi ito ang pagkakaalam niya. Napilitan sila Sai at Junko na labanan si Riri para mailigtas nila si Fujiko sa dragon. Matapos mapahinto ni Riri si Junko ay dito na nailabas ni Sai ang kanyang matinding kapangyarihan na nagpabago din ang kanyang mata. Dahil dito ay hindi na siya napigilan pa ni Riri at sinangga ang atake ng dragon. Katapos ay naglaban silang dalawa at matapos ang ilang suntok ni Sai dito ay napabagsak niya na ito. Tinanong ng dragon ang pangalan niya at nagpakilala naman ang dragon sa pangalang Peterhausen. Kinilala na siya bilang bago nitong master at tanging hiling lang nito sa kanya ay maging Demon King na siya. Nang makalabas na sila ay kinausap naman si Kuroni ng kanyang mga amo. Gusto ng mga ito na makontrol si Sai sa pamamagitan ng pang-aakit ni Kuroni dito. Dahil dito ay sinubukan ni Kuroni ang kanyang makakaya para mapagtagumpayan niya ang misyon kaya nagtaka na lang si Sai na bigla itong naging kakaiba. Isang araw ay nagsagawa ang kanilang eskwelahan ng Seaside School. Pagsapit ng hapon at habang kasama ni Sai sila Junko at Kina ay naramdaman niya na parang may nakamasid sa kanya. Nakita ni Kina si Hiroshi kaya nilapitan niya ito at nalaman niya na taga rito pala ito. Balak ni Hiroshi na bumisita sa kanila pero napansin niya na parang may bumabagabag dito.
Dito na nabanggit ni Hiroshi ang tungkol sa pangitain sa lawa sakaling bumalik muli ang Demon King kung saan may magpapakita umanong demonic monster dito pero may hero din na darating para talunin ito na siya ding tatalo umano sa Demon King. Sinabihan ito ni Sai na hindi masyadong mag-alala dito kaya dito na sila hindi nagkaintindihan at iniwan siya nito. Muli siyang nakaramdam na parang may nakatingin sa kanya kaya kinagabihan ay nagpasya siyang lumabas ng inn dahil hindi siya mapakali sa kanyang nararamdaman. Nalaman din ito kaagad ni Kuroni at may inilabas itong mana detection radar. Kasalukuyan namang nasa ruin si Fujiko at isa-isang binabanggit kay Peterhausen ang kanyang pangarap sakaling maging evil queen siya ni Sai. Ilang sandali lang ay dumating dito si Riri para ipaalam sa kanila ang plano ng student council at ng eskwelahan sa kanila at kay Sai. Nabanggit din ito ang plano ng mga nakakataas na gamitin si Kuroni para makontrol si Sai. At may nakalap din siyang impormasyon tungkol sa miyembro din ng Inner Cabinet na may planong mag-umpisa ng digmaan. Ito ay ang Ministry of Magical Intelligence o SIMO-8 na mga eksperto sa anti-magic technique at gagawin niya ang lahat para pigilan ang mga ito. Pagkaalis dito ni Riri ay sinubukan naman ni Fujiko na tawagan si Sai ngunit hindi niya ito matawagan. Bigla namang nawala ang mana na sinusundan nila Sai at dahil naririnig ni Kuroni na parang may tumatakbo palayo ay kaagad niya itong sinundan. Ilang sandali lang ay dumating dito si Kina dahil pinakiusapan umano ito ni Fujiko na sabihin sa kanya ang mensahe nito dahil hindi siya matawagan nito. Tungkol ito sa SIMO-8 na may masama umanong binabalak sa kanya. Dahil sa sobrang kalasingan ni Kina ay hindi na nito maalala pa ang ibang sinabi ni Fujiko. Nang mapayakap ito kay Sai ay may naalala si Sai na dati niyang kakilala dahil sa hairpin nito. Bigla naman siyang sinipa ni Kuroni at matapos siyang makarinig ng kakaiba na sinundan ng putok ay nakita niya na lang si Kuroni na pabagsak na. Katapos ay nakita niya sa taas ang tao na may salarin na kaagad ding umalis. Nang hahabulin niya na ito ay pinigilan siya ni Kuroni at unti-unti itong bumangon. Alam ni Kuroni na ibig sabihin lang nito ay hindi niya napagtagumpayan ang ibinigay sa kanyang misyon kaya nagpaalam na siya kay Sai. Dito na din nagising si Kina at naalala na nito ang ibang pinapasabi ni Eiko. Ito ay tungkol sa ibinigay na misyon kay Kuroni na kung pumalpak siya dito ay tatanggalin na siya bilang observer. Habang nasa kanilang bahay si Hiroshi ay muli nitong naalala ang araw nang sabihin sa kanya ni Yata na magiging hero siya sa hinaharap. Kinausap siya ng nakababate niyang kapatid na si Yukiko at bukod sa alam na nito na future hero siya ay alam din nito na nasa eskwelahan din nila ang future Demon King. Narinig nila ang usapan ng mga bisita nila na pinagtatawanan ang pagiging future hero niya. Dahil dito ay nagpasya na lang siya na bumalik na sa inn. Kinabukasan ay bumisita si Yukiko sa inn at tinanong nito si Sai kung ito ba ang future Demon King. Dumating dito si Hiroshi at dito na nila nalaman na si Hiroshi ang future hero. Dahil itinatanggi pa din ni Sai ang pagiging Demon King niya at akala niya ay ayaw din ni Hiroshi na maging hero ay umalis dito si Yukiko sa sobrang pagkainis kaya kaagad itong sinundan ni Hiroshi at Kina. Dito lang napagtanto ni Sai ang nagawa niyang pagkakamali. Nakarating sila Hiroshi at Kina sa lawa ngunit hindi pa din nila nakikita si Yukiko. Dito na din nabanggit ni Hiroshi ang tungkol sa alamat ng lawa na ito. Biglang nakarinig si Kina ng nakakatakot na ingay kaya nabanggit na din ni Hiroshi na may underwater cave din dito na konektado sa dagat. Sa loob ng kuweba na ito ay may altar na nilikha ng kanyang lolo at nandito din ang isang espada na nakatusok sa malaking bato na tanging ang hero lang umano ang makakabunot. Nang makarinig sila ng boses ng isang tao ay kaagad itong pinuntahan ni Kina. Nakita nila ang isang lalaki at ilang sandali lang ay lumabas mula sa lawa ang isang magic beast. Nasa di kalayuan lang pala si Yukiko kaya nilapitan ito ng lalaki. Dito na nagpakita si Hiroshi para subukan na tulungan ang kanyang kapatid. Ngunit hindi niya magamit ang kanyang mahika dahil hinihigop lang ng halimaw ang kanyang mana. Nang makawala si Yukiko ay inatake naman ng lalaki si Hiroshi dahilan para tumilapon ito sa lawa. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Sai at Junko at dito na nagpakilala ang lalaki na si Mr. X. Nagulat si Sai na alam nito na siya ang kinikilalang future Demon King at dito na nila nakita sila Kina at Yukiko. Nang malaman niya ang ginawa nito kay Hiroshi ay kaagad niya itong inatake. Naglaban silang dalawa at dahil sa ingay na ginagamit ni Mr. X ay hindi makalaban ng maayos si Sai. Napadpad naman si Hiroshi sa underwater cave kung saan makikita ang espada. Matagumpay niya itong nabunot at ilang sandali lang ay may isang device siyang nakuha na isang D13 at may activation default command na Brave. Pagkabangon ni Sai ay natawa siya dahil may natuklasan siya kung paano niya matatalo si Mr. X. Dahil dito ay ito naman ang kanyang nabugbog. Pagkabangon ni Mr. X ay pinunterya naman ito sila Junko. Ngunit biglang dumating dito si Kuroni para sanggain ito.
Kaya nalaman din nila mula kay Kuroni na miyembro ng Saimo 8 si Mr. X. Inatake ni Kuroni si Mr. X at dahil hindi siya natatabla ng kapangyarihan nito ay madali niya itong natalo. Katapos ay kagad din nilang hinabol ang Magic Beast at dito na din dumating si Hiroshi o ang Hero Brave. Gamit ang kanyang high temperature plasma sphere ay mabilis niyang natalo ang Magic Beast. Sinubukan niyang iligpit si Mr. X ngunit pinigilan siya ni Sai. Dahil dito ay hindi niya napinilit pa ang kanyang binabalak at pagkaalis niya ay mabilis din siyang nagpakita dito bilang si Hiroshi na. Pagka-uwi nila ay ipinaliwanag ni Kuroni kung bakit ito nakabalik bilang observer. Nabanggit din nito na ang misyon pala na akitin si Sai ay bahagi lang ng plano para umano maipakasal si Sai sa isang babae mula sa respetadong pamilya. At ang napili niya na babae ay si Junko na ikinagulat naman ni Junko. Ipinakita dito ang araw ng binilhan ni Sai ng hairpin ang bagong pasok sa ampunan na batang babae dahil hindi ito tumitigil sa pag-iyak. Katapos nito ay umalis siya ng ampunan at sinabihan ng batang babae na kung hindi niya umano iwawala ang hairpin ay siguradong hindi niya ito makakalimutan. Habang nasa ilalim siya ng puno ay nilapitan siya ni Kina para tanungin sa birthday niya. Dito niya na sinamantala ang pagkakataon para tanungin si Kina kung nagkita na ba sila dati dahil may binigyan siya nung bata pa siya ng hairpin na kagaya ng sinusuot nito. Tanging naalala lang ni Kina na una nilang pagkikita ay nung hinahabol siya ni Junko at hindi din ito maalala kung saan niya nakuha ang suot-suot niyang hairpin. Binalik niya muli ang usapan sa birthday at niyaya si Sai na sabay umano nilang ipagdiwang ito. Ngunit hindi niya muna sinabi ang petsa at saka niya nalang ipapaalam kung malapit na. Habang nasa kuweba si Fujiko para subukan na kontrolin ang isang Magic Beast ay nakakita siya ng isang itlog. Nang pinulot niya ito ay bigla namang dumating dito si Peterhausen kaya kagad niya itong itinago. Dinala niya ito sa kanyang silid para i-hatch ngunit 3 beses niya na itong sinusubukan at bigo pa din siya. Ilang sandali lang nang mapaidlip siya ay pumasok dito si Kina para kunin ang itlog. Kaya nang magising siya ay kaagad niyang tinanong ang kanyang kuya tungkol sa itlog at base sa paglalarawan nito ay may hinala siya kaagad kung sino ang kumuha ng itlog. Dinala ni Kina ang itlog sa kwarto ni Sai at nang hawakan ito ni Sai ay humigop ito ng mana kaya kaagad niya itong inihagis. Kinagabihan ay mas lumaki pa ito at nang hinawakan uli ito ni Sai ay dito na ito nabiyak. Isa din pala itong Magic Beast at pagkaatake nito kay Kina ay mabilis itong iniligtas ni Sai. Aatakihin na sana ito ni Kuroni nang biglang dumating dito si Fujiko. Akala ni Fujiko ay kikilalanin siyang amo ng Magic Beast ngunit inatake din siya nito. Inatake ito ni Sai ngunit mas lumaki lang ito dahil sa mana na natanggap nito. Dito na ito lumipad papunta ng syudad kaya sinundan na ito ni Hiroshi bilang si Brave. Matapos nitong sirain ng isang gusali ay dumating na dito si Hiroshi. Gamit ang high-frequency blade ay nagawa ni Hiroshi na maputol ang isang ulo nito at gamit ang molecular cutter ay tuluyan niya na itong nailigpit. Nang ma-detect niya na may tao sa sirang gusali ay pinuntahan niya ito. Kagad itong napayakap sa kanya at dito niya lang napagtanto na si Hoshino Yuri pala ito na siyang idolo niyang TV personality. Pagkadating dito ng mga kasamahan ni Yuri ay mabilis din siyang umalis dito. Isang araw ay ipinaalam ni Kuroni kay Junko na tinawagan niya na umano ang mga magulang nito para sa formal meeting kasama si Sai. Kaagad na tinawagan ni Junko ang kanyang ama at dahil nakapaghanda na ang mga ito ay wala na siyang magagawa kundi yayain si Sai na sumama sa kanya. Dahil kasalukuyang kasama din ni Sai si Hiroshi ay inimbitahan niya na lang din ito. Pagsapit ng hapon ay binisita ng isang lalaki na miyembro ng Inner Cabinet ng Ministry of Magical Intelligence ang headmaster ng eskwelahan. Alam ng headmaster na nabibilang sa ministry na ito ang Saimo 8 at sakto namang napadaan dito si Sai kaya naalala niya si Mr. X. Binalaan ng lalaki ang headmaster tungkol sa seguridad ng eskwelahan dahil sa mga Magic Beasts. At dahil nararamdaman na ni Sai na parang pinaparinggan siya ng lalaki ay sinagot niya na ito. Sumapit na ang araw ng pagpunta nila sa lugar nila Junko. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating na din sila sa Nayon ng Iga. Bigla silang inatake dito at alam ni Junko na kagagawan ito ng kapatid niyang si Yuko. Pagkalapit nito sa kanila ay nakilala kaagad ito ni Hiroshi na si Yuri. Nang malaman nito na si Sai ang papakasalan sana ng kanyang ate ay itatanong niya sana kung bakit sa taong ito pa ngunit napigilan siya ng kanyang ate. Naamoy niya pala kay Sai ang amoy ng Magic Beast dahil sensitibo ang kanyang pangamoy dito matapos siyang makagat ng Magic Beast nung bata pa siya. Kinausap muna si Sai ng ama ni Junko para sa mga iilang katanungan nito. Dahil nagustuhan nito ang kanyang mga sagot ay nagkaroon sila ng salo-salo para formal na din siyang ipakilala sa ibang miyembro ng angkan. Matapos ang salo-salo at habang nasa silid na si Sai ay binisita siya ni Junko.
Bago pa magawa ni Junko ang balak nitong gawin ay pinigilan niya na ito. May nabanggit siya na nagpaluha kay Junko at bago ito umalis ay sinabihan din siya na kalimutan na lang ang mga nangyari ngayong araw. Dito na biglang nagpakita sa kanya ang ibang miyembro ng angkan dahil pinaiyak niya umano si Junko. Dahil dito ay kaagad siyang lumabas ng silid at hinabol siya ng mga ito. Hanggang sa mahulog sa patibong ang mga ito na kagagawan pala ni Eiko. Malapit lang din pala dito ang tirahan ng Teruya family at gusto din nitong imbitahan si Sai. Dahil tinanggihan ni Sai ang imbitasyon nito ay nagalit ito sa kanya at naghanda para atakihin siya. Ilang minuto na lang din pala ang nalalabi bago sumapit ang kaarawan ni Kina at dahil hindi nito nasabi kay Sai ang eksaktong petsa ay wala tuloy siyang kasama para ipagdiwang ito. Wala siyang kaalam-alam na may nakamatsyag pala sa kanya ng mga miyembro ng Teruya family at nang makumpirma na ng mga ito na nasa loob siya ay nag-umpisa na ang mga ito na kumilos. Nabanggit ni Eiko kay Sai na isang Suarez Archbishop ang kanyang ama at minsan ay nagsasagawa din ito ng assassination kung may nakikita itong banta sa Suara. Nang mabanggit nito na si Kina ang kasalukuyang target ng kanyang ama ay dito na nagalit si Sai at kahit sinubukan ni Yuko na atakihin ito ay naluso lang ang inihagis nitong Fume Shuriken. Sinamantala naman ni Eiko ang pagkakataon para makaalis na dito. Kaya kaagad ding umalis dito si Sai para iligtas si Kina. Habang inaatake si Kina ng taong ahas ay iniligtas naman siya ng lalaki na miyembro ng Saimo 8. Mabilis nitong nailigpit ang tatlong kalaban at nang malaman ng ama ni Eiko na miyembro siya ng Inner Cabinet ay dito na din ito nalaman na siya si Yamato Buichiro. Bigla namang dumating dito si Sai at dito niya na nalaman mula kay Yamato na isang kasangkapan si Kina para makontrol nito ang kinikilalang Diyos ng Suara. Nabanggit din nito na kaya gusto ng Suara na ipaligpit si Kina ay para din mapigilan ang pinaplano niya. Kaya nang malaman ni Sai na gagamitin lang pala si Kina sa pinaplano nito ay nagpasya siyang kalabanin nito para maprotektahan si Kina. Dito na biglang nagpakita si Fujiko kasama ang maraming magic beasts dahil may natuklasan na pala ito kung paano mapapasunod ang mga magic beast. Kaya pagkadating dito ni Hiroshi ay puno na ng mga magic beasts ang buong eskwelahan. Habang napapanood ito ni Eiko ay dumating dito ang kanyang ama na sinusubukang pagalingin ang sarili nito. Nang malaman niya na kinakalaban ni Yamato ang Suara ay nagpasya na lang siya na iligpit ang kanyang ama. Dahil dito ay siya na ang pumalit sa posisyon ng kanyang ama bilang Suarez Archbishop. Biglang may dumating dito na isang lalaki na nagpakilalang miyembro ng Saimo 8 na may codename na 2V. Matapos ding mapanood nila Junko ang nangyayari sa eskwelahan ay pinaghanda na sila ng kanyang ama para tulungan ang Suara na labanan ang mga magic beasts. Nakarating sa kanila ang balita na papamunuan na sila ni Eiko dahil niligpit umano ni Sai ang ama nito. Katapos ay ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama ang Sohaya's Blade na siyang gagamitin niya sa labanan. Mabilis na nagtipon-tipon ang mga ninja ng Teruya at Hattori clan. Naglaban sila Sai at Yamato at dahil hindi makalaban ng maayos si Sai sa gamit na sandata ni Yamato ay minabuti ni Fujiko na umatras muna sila. Plano nito na dalhin si Sai sa kinaroroonan ni Peterhausen dahil ito ang sandata ni Sai. Nakasalubong nila sa pinto ang headmaster dahil balak nitong pigilan muna si Yamato habang nagre-recover pa si Sai sa loob. Pagkapasok nila sa loob ay sinalubong naman sila ni Riri para ipakita sa kanila ang pagtitipon ng mga ninja para sumalakay dito. Pero plano din nito na pigilan ang mga ninja kasama ang student council. Naatasan naman ni Eiko sila Junko at Yuko na unang sasalakay sa mga magic beasts. Nang makaharap na ni Sai si Peterhausen ay sinabi nito ang plano niyang talunin ang Suarez God na kinikilala ng karamihan bilang Diyos. Kaya makalipas lang ang ilang sandali ay nagpasya na silang tumungo sa kinaroroonan nito. Nang makita sila ni Junko ay pinilit ni Junko na umatake kahit labag ito sa kanyang kalooban. Ngunit hindi siya nilabanan ni Sai at nangako lang ito na kung matapos na ang lahat na ito ay siya naman ang aasikasuhin nito. Dumating naman dito si Hiroshi na nagawang masugatan si Peterhausen pero natuwa lang dito si Peterhausen dahil matagal na din umanong hindi siya nakakaramdam ng ganito. Sinabihan ni 2V si Eiko na base sa impormasyon na nakalap nito ay mayroong ding device sa basement ng eskwelahan na kayang magkontrol sa mga magic beasts. Dahil dito ay kaagad na inatasan ni Eiko sila Junko at Yuko na pasukin ang eskwelahan para wasakin ang device na ito. Habang patuloy ang labanan nila Sai at Hiroshi ay sinabi na din ni Sai dito ang kanyang plano sa Suara. Pagka-atake ni Peterhausen kay Hiroshi ay dito na inactivate ni Hiroshi ang Counter Demon King Combat Mode. Katapos ay nakita naman nila ang Genkako o ang pinakamalakas na sasakyang pandigma ng Imperial Army na kaagad silang pinaulanan ng bala. Habang kaharap pa din ng headmaster si Yamato ay muli nitong inalola ang panahong magkasama pa silang dalawa para talunin ang dating Demon King.
Ngunit matapos nilang matalo ang Demon King ay napagtanto niya na parang gusto din ni Yamato na maging Demon King na din. Kaya muli ding naalala ni Yamato ang araw ng piliin ng identity o ni Rimo ang Demon King. Dito na siya naging time traveler at sa pagkakataon na ito ay hindi niya napalalampasin ang pagkakataon para matupad ang kanyang layunin. Nang ginantihan ni Peter Hausen ang Genkaku ay pinagalaw na ni 2V ang kanyang manika na siya palang nagkokontrol sa Genkaku. Sinadya nito na ibagsak ang Genkaku at nadamay din dito sila Sai. Dahil dito ay inakala ng karamihan na patay na si Sai ngunit alam ni Kina na buhay pa ito. At dahil nagre-react pa din ang Magic Beast sa loob ni Yuko ay naisip din ni Junko na buhay pa si Sai. Nang nilapitan ni Hiroshi ang pinagbagsakan ng Genkaku ay nakita niya ang Headmaster at si Yamato. Balak niya sanang labanan si Yamato ngunit biglang na-deactivate ang Brave kaya dito na sinabi ni Yamato na dahil ito sa siya din mismo ang nagdisenyo ng device na ito. Pero nagawa pa din ni Hiroshi na mapigilan si Yamato na iligpit ang Headmaster kapalit ng pakikipagtulungan niya dito na talunin ang Demon King. Habang ipinapaliwanag ni Kina kay Fujiko bakit nito nasabi na buhay pa si Sai ay naramdaman ni Fujiko na may nakapasok na dito. Ito pala ay ang Robberman na ipinadala din dito ni 2V para wasakin ang device na nagkokontrol sa mga Magic Beasts. Inatake niya ito ngunit hindi man lang ito nakakaramdam ng sakit. Nang papasok na din ang mga ninja sa eskwelahan ay hinarap naman sila ni Riri. Dito na din inilantad ni Riri ang kanyang nakita na si Eiko ang totoong pumaslang sa ama nito. Kaya sa galit ni Eiko ay inatasan nito ang mga ninja na iligpit siya ngunit binugbog lang niya ang mga ito hanggang sa makalapit na siya kay Eiko. Biglang dumating dito sila Kana at Aro at tinulungan naman ni Michi sila Kina. Dahil sa kapangyarihan ni Michi ay wala nang nagawa pa ang kalaban hanggang sa dumating na dito sila Yamato. Habang papalapit ito kay Kina ay biglang nagpalit ng katauhan si Kina at naging si Rimo na. Ngunit mabilis itong pinatulog ni Yamato at wala nang nagawa pa sila Fujiko para pigilan ito na madala si Kina. Nang mapabagsak si Michi ng kalaban ay hinila siya ni Fujiko para umalis dito. Dahil binubugbog lang nila Riri ang mga ninja ay tinawagan na ni Eiko si Junko para paharapin kina Riri at ginawa nitong parang hostage si Yuko para mapasunod nito si Junko. Nang makaharap na ni Junko sila Riri ay naintindihan din kaagad ni Riri ang sitwasyon niya. Nang gagamitin na sana ng mga ninja ang 5-way trap ay inatake naman ang mga ito ng mga manika ni 2V. Sinubukan ni Junko na umatake kay Riri ngunit naunahan lang siya nito. Balak niya sanang gamitin ang Sohaya's Blade ngunit hindi niya ito mabunot. Nang ililigpit na ni Eiko si Yuko ay bigla namang dumating dito si Hiroshi para pigilan ito. Katapos ay kinuha ni Hiroshi si Yuko at umalis sila kasama din sila Yamato. Mabilis ding umalis dito si Eiko at gusto sana ni 2V na makipagtulungan kay Riri ngunit tumanggi ito kaya tinutukan sila ng mga manika nito. Pero bigla na lang may naghagis ng pampasabog sa mga ito na kagagawa naman ni Fujiko. Dito na inatake ni Riri si 2V ngunit nang nilapitan niya ito ay isa lang din pala itong manika at narinig nila ang boses nito. Bigla silang nakaramdam ng pagyanig at nakita nila ang Genkaku na gumagalaw. Katapos ay nakita nila si Sai na siyang may kagagawan nito. Matapos nitong malaman na kinuha ni Yamato si Kina ay nagpa siya ito kaagad na sundan si Yamato. Bumalik dito si Eiko para utusan si Junko na pigilan si Sai. Bagamat gusto ni Junko na atakihin si Eiko ay sinusubukan siyang pigilan ng kanyang mga kasamahan. Pero mas sinunod niya ang totoo niyang nararamdaman kaya nagawa niya ng mabunot ang Sohaya's Blade. Sa isang atake lang niya gamit ito ay naubos niya kaagad ang mga alagad ni Eiko. At nang ililigpit niya na si Eiko ay biglang dumating dito si Kuroni para pigilan siya. Tatakas na sana dito si Eiko ngunit nagulat na lang siya nang salubungin siya ng kanyang ama. Ilang sandali lang pagkaalis nila Sai ay sinalubong naman sila ni Hiroshi. Nang inactivate ni Hiroshi ang Counter Demon King mode ay sinabi ni Sai kay Peter Hausen ang plano niyang labanan ito ng malapitan. Kaya pagkasugod niya kay Hiroshi ay hindi makapaniwala si Hiroshi sa ginagawa niya at dahil sa pinsalang natatanggap niya ay gusto siyang patigilin ito dahil nag-aalala na ito sa kanya. Dahil hindi siya tumitigil sa kanyang ginagawa ay nagpa siya na si Hiroshi na i-release ang plasma energy dahilan para parehas silang mahulog. Pagkalapit ni Yuko sa pinagbagsakan nila ay dito lang nito nalaman na si Hiroshi pala ang Brave. Akala ni Hiroshi ay magagalit sa kanya si Yuko ngunit bigla siyang niyakap nito. Nang makarating sila Yamato sa Suara ay hinarap naman siya dito ng dalawang bantay na android. Ngunit gamit ang kanyang sandata ay madali lang niyang natalo ang mga ito. Pagkabukas ng malaking puno ay nakausap niya si Rimo para patigilin siya sa balak niyang gawin dahil imposible umano ang paraan na ginagamit niya. At kahit anong gawin niya ay ganun pa din ang magiging resulta dahil hindi din ito ang kanyang papel.
Pagkalapit sa kanya ni Remo ay niyakap niya ito kaya dito na nabalik si Kina. Ipapasok niya na sana si Kina ngunit dumating naman dito si Sai. Inatake niya ito ngunit na-counter siya nito. Katapos ay sinundan pa ito ng atake ni Sai dahilan para mawalan na ng malay si Yamato. Napansin ni Sai na parang may mali at dito na nagsalita ang android na ang Demon King umano ang makikipagsanib sa identity para maging ama ng bagong mundo. Ngunit walang balak si Sai na isagawa ang contract dahil plano niya dito ay talunin ang kinikilalang Diyos ng mga ito para tuluyan niya na ding mabago ang sistema. Dito na din nabanggit ng mga android na isa lang umano siyang kagamitan na likha ng kanilang Diyos at siya din dapat ang uubos sa sangkatauhan sa utos ng kanilang Diyos. Hindi na siya nagulat pa dito dahil simula kabata niya ay nararamdaman niya na ito. Dahil dito ay inactivate na ng mga android ang defense system ng Suara dahilan para lumutang ito. Kaagad niyang tinawag si Peterhausen para sundan ito at sinundan din sila ni Kina. Pagkapasok nila sa loob ay pinaulanan kaagad sila ng mga bala ng pana. Pagkaakyat nila at matapos maikabit ni Peterhausen ang kanyang sarili dito ay nagpasya na din si Sai na makipaglaban. Tinanggal ni Peterhausen ang limiter sa mana niya para magamit niya na ng buo ang kanyang kapangyarihan ngunit posible ding hindi ito kayanin ng kanyang katawan. Nang mabuksan niya ang isang dimensional hole ay napansin ni Peterhausen na parang natatakot siya na ilabas ang buo niyang kapangyarihan para sana mawazek niya na ang puno, ang pseudo space na kinaroroonan nila at iba pa. Biglang nagpakita dito si Kina at ilang sandali lang ay nagpasya na si Sai na ilabas ang buo niyang kapangyarihan. Dahil alam ni Peterhausen na sasabog ng malakas ang mana ni Sai ay susubukan niyang kontrolin ito. Nang niyakap ni Kina si Sai ay nakausap naman niya si Remo kaya dito niya na nalaman ang totoong mga nangyari kay Yamato at ang totoong layunin nito. Nagpasya din sila na baguhin ang ilang bahagi ng mga nangyari para makabalik na din sa normal na buhay si Sai. Matapos ang pagsabog ay kaagad silang hinanap nila Junko na mabilis silang nakita. Ilang sandali lang ay dumating din dito sila Hiroshi at Yuko. Nagtaka sila dahil kaya na nitong lumapit kay Sai at ang pagkakaalam din nito ay hindi si Sai ang Demon King kundi ang Vice President ng Disciplinary Committee na malaki umano ang naitulong para matalo ang Demon King. Kaya dito na nila naisip na binago ang ilang alaala nito na siyang ginawa nila Kina. Pagkadating nila sa eskwelahan ay nalaman nila mula kay Kuroni na nabago din ang mga alaala ng halos lahat ng tao maliban lang sa mga tao na kasama sa naganap na labanan. Kaya nang mapalingon si Sai kay Kina ay kaagad din itong umalis. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Demon King Daimao. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din Kina.